is 4 p.m. We're Winnie Developing News. And the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. Some stores are watching this last Friday of August. Rainfall warnings remain in effect over parts of Luzon as the southwest monsoon or Habagat continues to bring heavy rains in the region. Under the red warning level are Pampanga, Bataan, Zambales, as well as parts of Bulacan and Tarlac, where serious flooding is expected, particularly in low-lying areas. Meanwhile, Metro Manila, Rizal, as well as some parts of Bulacan, Cavite, and Batangas are now under the orange rainfall warning level, where flooding is still threatening. Then there is the yellow rainfall warning, which is in effect over parts of Nueva Ecija, Cavite, Batangas, and Laguna. People in flood-prone areas are advised to be alert and to keep safe. Pagasa says monsoon rains will continue to affect the country throughout the weekend. The Philippine peso hit an all-time low this morning, opening at 62 pesos and 5 centavos against the US dollar. The drop past the 62 all-important psychological level follows yesterday's record close of 61.888. Stronger US dollar demand and rising global oil costs continue to drive the depreciation, escalating pressures on local import prices. And we'll bring you the peso's close in just a bit when the markets close. Speaking of price pressures, oil prices are expected to go down next week. According to Jetty Petroleum President Leo Bellas, diesel prices could drop by up to 4 pesos per liter and gasoline by 25 to 75 centavos per liter. Bellas attributed the forecast to U.S. sanctions on Iran falling short of market expectations. He said prices were also pressured by rising refined product exports from China, as well as increased supplies from India and the United States. Bellas, however, said the recent rebound in global oil prices could also limit the size of any price cuts at the pump next week. And again, he was speaking only for Jetty Petroleum. The Ombudsman has recommended graft and malversation complaints against former Surigao del Norte Congressman Francisco Lalo Matugas and Francisco Bingo Matugas II. That's over an 80.61 million peso road project. The complaints also cover several public works officials and personalities linked to the Boom Metrics Development Corporation. The Ombudsman alleges that the Matugas father and son had a and we quote, pecuniary interest in the contract. Assistant Ombudsman Mico Clavano says the matter will now proceed to a preliminary investigation. StoryCon is, of course, being live streamed on One News's Facebook and YouTube pages. We are also live on Signal 250 HD and Channel 8 SD, and also on 105.9 True FM now. And of Hello course, to all of our radio listeners. Oh, yung mga nakikinig dyan Sasabihin, hindi na apt yung usual na sinasabi natin na saan hindi kayo na traffic. traffic? Kasi it's already traffic. Okay. Hindi, walang pasok ngayon yung iba eh. Mahal maswerte yun sila. That's true. They called off classes in umuulan. pretty much all of NCR. Pero umuulan-ulan ngayon, so naway hindi kayo masyadong natatraffic ngayon at hindi kayo nababaha. But someone who is consistently natatraffic dito sa set natin is yung consistently natatraffic, ulan or walang ulan, rain or shine, is StoryCon's resident political pundit, Ronald Llamas. Ipapasok na ba natin? Ipasok na natin. Pasok! Ito, may tagakarga pa ng silyo. Kita. At least consistent. At least consistent. Rain or shine, natatraffic siya. And, Ano yung excuse letter mo? Parang si Robin, consistent. sabagay. Oh, in that sense, you have something in common. Yes. No? And also somebody else who's consistently early is Philippine Star Editor-in-Chief, Amy Pemintuan. Hi, Amy. Hi everybody. Wala siyang choice eh. Magsasasya ng Rainy, diary. rainy weekend, rainy Friday. Hi, Ami. Kamusta kayo sa Philippine Star? Baha ba dyan? Wala pa naman. Dito, dyan sa Paranaque. Hindi, wala rin. Kaso walang lakas. pasok eh. Lakas ng ulan. Walang pasok ko nga. Malakas. Kagabi malakas ang ulan. Oh, and Pero then hindi naman baha ngayon. And then, kinancel nga nila halos lahat ng classes, Yeah. in-person classes today. But
for most of the day, it's not been raining too much. Yeah. Mainit nga kanina eh. So ito na naman, this is what we were talking about in previous days, na yung forecasting medyo needs to be more accurate a little bit, no? Sa weekend daw, malakas. Ewan ko Sa kung- weekend may Yun ang forecast, ha? orange and red rainfall warning in some parts of Luzon. So ikaw, ano raw paliwanag mo? Ibang planeta yata kayo sa Quezon City, lakas na ulan. Ayun. talaga? May excuse yun. Pero may baha? Ibang May baha bahagi ba? yata kayo ng ibang bahagi kayo ng universe. Kinancel ko ba ang pasok today? Yan may sagot sa principal. Hindi naman kinancel ang pasok today dito eh. Oo, sa government lang. dami nga reklamo eh. Tayo Na-cancel. may pasok pa rin still at 4 o'clock. Hindi, TV5 naman, kahit lumindol, may pasok. Kahit ano. Well, at least consistent, Hindi, di yung ba? schools wala. Yung school Kagabi pa sinuspindi yung school. Yeah, Classes, ano. Ngayon, sinuspend ng government ngayong hapon. Afternoon. Afternoon lang. Ganyan ba kalakas kanina sa ano? Oo, wala Doon ka. sa Quezon City ba yan? Zero visibility kanina. Talaga? Talaga, ha? Siyempre, Hindi naman yung Quezon City, Siyempre, sa Bulacan, nagbabangka. lagi pa rin ba? Siyempre sa Bulacan, baha pa rin. Dahil high tide. Climate change. I don't know how to fight high tide, man. Hindi ko Yung sagot sa high tide. nawawalang Pinoy sa Nepal is a doctor. Yes. So we have more details now on that. It's through a Facebook post by his sister, allegedly. The missing Filipino was identified as Dr. Juan Carlos Manalo. Unfortunately, as of this moment, he remains out of reach, out of contact. Kasama daw siya doon sa the pilgrimage. Isha Sadhguru group sa Kailash Yatra Yeah, pilgrimage. Kailash Yatra pilgrimage. I apologize. Kailash Yatra pilgrimage. And we also know from other foreign media reports that a lot of the people that were in that pilgrimage are also remain out of reach at this point. May mga in-interviewing CNN as well na sumama sa pilgrimage na yon na hindi pa rin makontak. So his family is appealing for more information that could help locate Manalo. Nakita niyo ba yung response ng China? Dahil iniisip nila, it's not going to be the last dahil nga global warming. Iniisip nila, matutuloy-tuloy ang glacial melt. Tingnan niyo yung preparation nila for flood mitigation, flood risk. Yeah. Talagang, There was a spot of bad news as well kasi sinuspend nila at some point yung recovery and rescue efforts because of risks of another flood. Yeah. Tumataas daw yung levels ng tubig sa river nearby. So they have suspended it. I don't know if they've resumed at this point, but at some point they had to suspend recovery and rescue efforts. pero tingnan niyo yung pagpaplano nila, ha? Mga drone, mga surveillance, they're using 3D modeling na kung ano gagawin nila para magkaroon ng daanan. Kung sakasakaling may magme-melt na naman, magkakaroon na naman ng artificial lake, magkakaroon ng baha. Tingnan niyo yung pagpaplano nila. Napaka-scientific. Merong ganon. Hindi sige, As hindi ko opposed to nakukumpara sa atin. ano yung gusto sabihin ni Ami? Hindi ko Well, you nakukumpara never sa know. atin. Si Mahar is happy that he's getting 1 billion for more equipment. Hey, but the question Meron sa there is, monitoring siya. Ha? the question Yeah, there not as well. implementation. But the question there as well is how well integrated it'll be in the master plan for Yeah, the flood that's control also true. structures. Because at the moment, hindi pa sila kinokonsulta. I mean, there have been consultations pero no formal agreement to integrate that information into the master plan or even within the LGU plans for flood control. Although the idea is also to check na yung mga proposed projects for flood control are the right type. That would Yeah. help nga, Nature-based solutions, ika nga. It has to be a mix of nature-based solutions and gray infrastructure, i.e. the walls, the sheet piles, and so on and so forth. Saka yung Cat got your tongue foundation, today? yung nakikita natin lagi. Cat got your tongue today. Pinapanood ko. Recitation daw. Recitation. Ano ka ba? Pinapanood ko. Imagine mo kung tumama rito yung ganyang katindi. Oo nga eh. Kaya nga. At pwedeng tumama uli eh. Yun ang problema nila eh.
surrounded sila ng ganyang yelo eh. That's the polar ice cap melting. Yeah. Himalayan ice cap melting. Yeah. It can happen again eh. Kaya nagmamadali sila lahat ngayon. Anong gagawin natin? It's really devastating. And some of the news outlets have already done the simulation of that big slab of glacier that broke off. Yeah. And when you look at that range, marami pang such big slabs of glaciers that are at risk of breaking off and triggering another flash flood. At saka ang problema rito, hindi part ng Nepal yung pinagsimulan eh. Yung pinanggalingan. Sa may Tibet. Sa Tibet. Kalawa ay at least kinakailangan pang pag-aralan nila kung ano talaga nangyari. May mga natural yan, pero may mga man-made issues na nangyari. Kaya mas lumala. Yun yung sinasabi nila. We also, I mean, I'm not sure if meron din silang corruption issues like we do here. I know there's some governance issues and kaya Sa Nepal. that resulted in the protest movement of 2024 or 2025. The people were very angry at the government as Gen well. Z. Pero hindi ko alam if Gen Z movement. yes, that's it. Hindi ko alam if flood control is a huge problem there as well. Hindi Sabi, siguro, mga buso, tinangay na hindi yung mga siguro. Oo nga. Pati building. Mas Yeah. malala pa siya sa tsunami, no? So yun. Patindi yan dahil glacier eh. Bigla-bigla. Saka Glacier bumagsak lang yung siya. Boom. tumama sa kanila. Tapos talagang mga, kita mo putik, di ba? Oo. Yung tsunami, medyo makatakbo ka pa eh. Kapag nakita mo nagre-recede, pwede ka nang tumakbo eh. Bago siya bumalik eh. Incomplete pa, pero yan. parang meron silang suspecha na merong naging problema dun sa pinagsimulan nung disaster sa Tibet, China. Parang merong mga napabayaan doon ng mga na mga pagpigil doon sa possible glacier na yun. Paano, yung usually ganyan, alam na nila yung nasusukat nila yan eh. Yung Paggalaw. oo, yung paggalaw. Paano maliit lang yung mahina lang yung earthquake eh. 4.4 lang eh. Well, Hindi siya ganun Hindi, yung pagbagsak yata ang dahilan ng earthquake. Yes, correct. Yun ang correction nila. Oo, initially they thought it was the earthquake that caused it. Baliktad Yeah. pala. That's right. Yeah, it's not the earthquake. Yeah. It was that Nag-correct kind of yung ano, US Geological that size, Survey. That size caused an earthquake, and eventually they upgraded Yeah. it to 5.2. So that's fairly strong. And yun nga, you can see how fast the flash floods rage through Yeah, the tama yan, towns, the ports, itong border towns. Hindi na nakatakbo. I mean, the people could not outrun it. And so hundreds remain missing. I mean, as of last count, I think was it 350 that were declared dead, but Naging 2,000 yata ngayon eh. thousands remain missing. Ayan na yung picture ng doctor missing. At humihingi ng tulong yung mga kamag-anak to find him. Ayan. Yeah. Dr. Juan Carlo Manalo. It's the sister that posted, I think her name was Kiara Manalo. I think it was the sister that posted for the appeal for help on Facebook. Oh, bata pa siya, oh. Batang-bata pa. Pero Nepal, hindi daw nila kailangan ng outside help. But hopefully, Yeah. Although medyo mahirap talagang magpadala dyan ngayon ng sira yung mga connection sa kanila eh. Mahirap ding magpadala eh. Mahirap ding magpalipad ng yeah, that area seems to be quite difficult to reach. Juan Carlos Manalo is the name, not Juan Carlo. Hopefully, he along with the rest of the pilgrimage group can be found safe. Yung sinasabi nila, hydrological modification and infrastructure footprint. Yan. What is that? Is what na caused it. pinalala yung
Flooding. yung Hydrological modification. cryospheric collapse. So, yung cryospheric collapse is natural. Pero na-amplify siya nung hydrological modification. Ibig sabihin, may man-made na ginawa doon sa Which bundok. changed the nature Daanan ng of the tubig. river The flow. study of Yan, hydrological infrastructure. river flow. Which changed the nature of the river flow. Kaya it's a combination of natural and man-made. Combination of, Natutunaw I mean, it's nga always a yun. combination of natural and man-made. I mean, we laugh about high tide here, but totoo naman, high tide is a factor here. What we're saying is, Yeah. matagal na tong issue. Anong That's- ginagawa nyo? Oo, anong response That nyo means after all these in years? hydrological modification means deliberately changing the natural movement, storage, Yun. and flow of water in an area. Yun, Yeah. yun ang sinasabi Oh, yeah. nila. Na And may- because Ah, you may tampered ginagawa with the doon sa flow, river. Yes. Either naglagay ka ng artificial dam, Dams or Baka dam. reservoir, Baka direct dam. mo. levees So, or flood control walls, dikes or embankments, river channelization, floodways, diversion channels, etc., etc. and there are, according to some foreign media reports, there were some dams that China had constructed in that area that were also Sa taas. Oo, na nasira din, of course. Di ba yun ang sabi sa atin ni Mahar Lagmay in a previous interview? Sabi niya meron tayong mga flood control na basta ginagalaw yung path ng mga river, ng tubig, na actually nakakadagdag sa baha in certain areas. Di daw kasi coordinated nga, kasi kanya-kanya nga eh. Kung ano maisipan sa araw na yun eh. Yeah, well, the idea is you don't prevent flooding by simply making the water pass through your area faster. Yeah. Because in doing so, you might end up making the more water pool at the bottom all at the same time. Kaya magbabaha doon. So sometimes it also makes sense to make the water flow a little bit slower so there's a chance for the Para bumaba. soil to absorb the water. yes. Halimbawa, sa Laguna ang Lake, bawal dyan ng reclamation eh. Paano ako niyan eh? Bagsakan Tingnan mo ng kung tubig. gaano kalaki na ron. Bagsakan ng tubig yan eh. Tapos magre-reclaim ka for 50 hectares. Yung mawawala na tubig doon, mapupunta yun. Doon, sa kalye. Magkakos ng flooding yun. What did we say the other day? Water finds its level. Kung tatambakan mo ng lupa yan, na worth 50 hectares. So yung tubig na dapat sasaluhin nun, That's displacement eh. madi-displace, di ba? Oh. May ano pa yun may cement batching plant pa doon sa reclaimed area. Yes, kaya dapat sa mga ganyan, yung mga lakes, katulad ng Laguna Lake, na natural water impounding ng buong, hindi lang NCR, kundi ng Region 4 at Region 3, ay dapat pinagbabawal yon. Mukhang yung, yung reclamation, walang permiso ng both the LLDA and the Walang nakakaalam. Philippine Reclamation Authority. Nobody knows. And then also, before I forget, with the Nepal floods, I mean, it's still early, but already I'm also starting to see people questioning bakit walang early warning system. I mean, of course, the floods raged through the towns and washed away everything very fast. But there was some criticism as well that there was no system warning the residents there. Okay, Hindi pa kasi nangyari sa kanila eh. Never happened eh. Yeah. In other news, The peso. we made history today. We're always making history in the past few weeks. Araw-araw naman. The peso has closed at a new record low, sitting at 62.265. That is clearly a breakthrough, breaking through the psychologically important level of 62 to the dollar. Talong Naalala niyo pa where the peso was when President Marcos Jr. came to office, came to Senior. power? Junior. Akala ko yung senior. Junior. On his inauguration day, where was the peso? 50 plus yata, di ba? 56?
Parang 50 Basta o tanda ko nung 54. nag-60, Ano? nawingwang tayo. Parang Ngayon, nasa 54. 62 na. Anong hula mo? Inauguration Parang day. 50. 56, 55. Very good. 55.02. 55.02. In just 4 short years ago, nasa 55.02 tayo ngayon. We're at 62. That's a pretty big jump. No sign of easing. No sign of easing, unfortunately. The macroeconomic indicators are all not looking good. But remember nga, when it hit 60, parang, 60 na. Ngayon, 62 na. Pero The market kasi is, in many ways, is a self-fulfilling cycle, right? Once you breach a certain level, and that's why inaabangan yan parate, what level is it now? Once you breach it, then people, Hindi naman free fall. hindi naman siya free fall, but there's a psychological aspect, a psychological dimension to this. Pero record low daw ang ating poverty at saka higher middle income country na tayo. Upper middle income na so, tayo. hindi nyo kasi binibilang yung cup half full. Hindi, may bago na nga silang pag-compute ng poverty, di ba? Medyo inament naman nila. Dahil Multidimensional. katakot-takot yung criticism. Oo. Inayos naman nila. Yung multidimensional poverty. Mataas, 12.8. Hindi, pero kahit sa United Nations kasi ang poverty level ay $4.20 eh. Yung sa atin, iba. Mas mababa. Mas mababa. The Kalahati. threshold is lower. Oh, less than Luma half na nun. kasi, luma. Less than half nun. Speaking of threshold, I have to correct myself. Yesterday, I said yung revenue hit of that SONA promise to lower the threshold for income tax exemptions to 350,000 a year is going to cost 133 billion. That's not right. 60 to 68.6 billion pesos a year. Yung 133, 60 to 68.6. Yung 133 was 2 years, according to the senators. I listened to the Okay. hearing again. They expect this figure to they expect the hit to be around 60 to 68.6 for Per year. 2027. Tapos it will scale up. Ngayon, may proposals naman na itaas na lang yung threshold to, i-lower na lang yung threshold to 400,000 pesos a year. So, if they do that, 400,000 a year. yes, there's proposals na So if you Might earn less than that, you're exempt. you're tax exempt, that's right. That's gonna cost, yan yata yung aabot ng 133 billion a year. But in any case, Pala na, itong, talon, ha? itong malaking talon, napansin nga ni Senator Bam Aquino, For 50,000, laki ang talon niya. but for 350, pag nasa 350,000 yung cap, the hit, Yeah, 60 meaning it will something. cost the government between 60 to 68.6 billion pesos a year. Where they're gonna make up that money or how they're gonna make up that money, I'm not sure. Utang. Utang. Nasa 66% of debt to GDP na tayo. Yeah. I also learned Laki na. from the hearings yesterday. I distinctly remember when we were inching towards 60, there were a lot of concerns amongst the private sector already na sustainable pa ba ito? 60 is a little bit high. Where was it in your time? Less than 40. Yeah, it was very low. So the sweet spot seems to be mga 50, level of around 50% to GDP. And ngayon, and then at that time, nung tumataas na siya, inching towards 60%, all the economic managers were, shrugging it off, saying, oh, don't worry, that's the international benchmark. We're still capable of servicing our debt, etc., etc. But now, nasa 66% na tayo. At saka Babaguhin kung- lang yung benchmark. Saka kung bagsak ang growth rate mo, ang taas ng budget mo, ang taas ng deficit mo, lahat yan magko-complement para umutang ka ng umutang. No? Tapos yung currency mo, pabagsak ng pabagsak, babayaran mo yung utang mo in dollars. So, parang kanyan eh. Ikaw nega ka masyado. Oo nga. Kanina sinubukan ko magkwan cup half full. Oo, nega. Balik uli ako sa nega kwan. masyado. Balik- Hindi Business tayo business pwede eh. lahat Balik cup uli ako. half empty. Ayun, balik uli ako. So who's gonna play cup half full here? Kayo uli. Kayo Kami uli. Ikaw yung dapat dun eh. Dapat si Ed. Ikaw yung dapat dun.
Si Ami na Ako lang. yung nagmo-monitor sa macro data eh. Ako. Hindi pwedeng Bahala ako. na si Batman. Ikaw na lang. O, kaya ni Batman yan. Kasama si Robin eh. Bahala na si Batman. Bahala na yung susunod na administrasyon. Ganun ang takbo ng ano ngayon eh. Yeah. Naalala ko lang si Pinoy noon. You leave it to the next administration. Naalala ko lang si Pinoy noon, very conservative yan eh. Hanggat maaari, ayaw niya umutang. Ayaw nga niyang gumastos eh. Which is also not a good thing. Ayaw yung gumastos. First year or two, ano eh, bagsak yung yung GDP dahil sa yan ang infra mahirap eh. doon. Oh, pero what would you rather have? Ayaw gumastos or ayaw umutang? And I think he was cleaning up the DPWH at that time eh. Pero kung siya eh, Systems stable yung kanyang growth rate eh, at 5 to 6% annually eh. Tingnan mo naman problema natin ha. Panahon pa ni Pinoy, naglilinis na sa DPWH. And here we are again. And we've been hearing about DPWH for the longest time. With the worst long problem. before pa. With the worst So problem. ikaw, if manalo ka, saan ka manalo hahanap ako? ng DPWH secretary? Niisip ko pa eh. Parang Mag-concurrent ka na lang. nagdadalawang isip ako kay Kwan eh, kay Lord de Vera. Paano kung... Pabayan niya kay Lord. Ha? Pabayan na niya kay Lord. Para pag wala siyang may deliver, magpatawa na lang siya. Labo na na. That's Pasok very natin ang sad. audio natin. Okay, let's circle back to one of our top stories, the recommendation of graft and malversation charges against former Surigao del Norte representatives Francisco Lalo Matugas and Francisco Bingo Matugas II. Magama. Let's talk to mobile journalist Arles de los Santos about it. Arles. Kami, Ronald Reg at Bok Ed, no? Ito na nga yung Friday na airtime ng Office of the Ombudsman sa mga recent coverage natin, no? Na kung saan nga, inirekomenda na yung charges ng administrative at criminal complaints laban doon sa magamang Matugas, no? Graft at malversation, maging yung paglabag sa conflict of interest yung tinitignan dyan, no? Batay kasi sa ulat or record ng DPWH, no? Idineklarang 100% complete na ang nagkakahalaga na 80 million pesos project sa Del Carmen, Surigao del Norte at dahilan nga no para mailabas ng buo yung bayad daw dito no pero sa isinagawang site inspection ng Office of the Ombudsman noong April 2026 ay natuklasang nasa 65 to 70% lamang yung nakita nga no na actual accomplishment ng proyekto no at kasama din sa mga pinaiimbestigahan at posibleng mapakasuhan nga no ay yung ilang opisyal ng DPWH at mga personalidad na konektado doon sa umano'y kontratista or construction company na may conflict of interest umano sa mga Matugas no yung Bumitrix Development Corporation na mayroon din umanong 457 million pesos worth of loans sa pagitan ng mga mababatas at ng kumpanya no kaya daw mayroon talagang tinitignan na direct pecuniary interest doon sa kontrata. May iba pang mga nabanggit at natalakay ang Ombudsman kagaya na lamang yung recantation ng mga witnesses laban kay dating House Speaker Martin Romualdez maging yung paglabas nga ng bansa ni Senator Loren Legarda na na-flag na dahil paulit-ulit na na-extend nga raw ito lalo pa ngayon na mayroon ngang investigasyon na ginagawa laban kay Legarda at kay inyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Alex, magkaiba yung issue ng conflict of interest ng Matugas na magama with the company versus yung hindi pagtatapos ng proyekto? Parang magkadugtong or magkasunod na issue yun, Bok Ed, no? Kasi ang lumalabas sa recent studies and reports, no, yung Bumitrix Development Corporation ay may link daw doon sa mga Matugas at nakakuha ng nasa 10 billion pesos worth of DPWH projects, no? Kasama dyan yung mga taon daw na sila ay nakaupo bilang mambabatas, no? And then, itong project naman na doon sa Del Carmen, sa Surigao del Norte, ay doon naman sa posibleng malversation dahil lumabas na 100% complete dahilan para malabas yung pera pero ang totoo ay hindi pa naman daw ito tapos. Arles, in the past ba, parang may mga previous cases na yung mga Matugas before pa eh. No? May mga kaso na sinampa sa kanila before. So ito lang yung latest. So siguro kung magmamapping tayo, gaano karami mga politiko ang nasampahan ng kaso at gaano karami ang nag-prosper? Ganun na ba karami sila? Parang ilan lang yung Konti nabalitaan pa. natin eh. Hindi, in the past, marami rin mga... In the past. May mga congressmen akong nalam na nakasuhan, pero
never nakulong, no? Ibig sabihin, ano kaya yung percentage ng mga ganon? Pinamath mo pa si Arles. Ibang usapin pa. Hindi, Oo nga. hindi ko pinapa-research kay Arles. Pero ang alam ko kasi matugas before, may mga kaso na rin sila. Unless ang gusto malaman ni Ronald, sino yung the ones that got away? So Totga pa rin. Totga pa rin. Well, kung pagdating dito sa usapan ng flood control scandal, no, syempre yung mga tinitig ng pangalan na posible daw nakagat away. Syempre yung mga naunang nabanggit, sina Bersamin at yung mga dating secretary ng pamahalaan, no. Though, sabi ng Office of the Ombudsman, hindi pa naman sila out of the picture or out of the hook sa ngayon, no? At patuloy naman yung kanilang investigasyon dyan. Yun ba yung tinatanong mo? Pwede na. Anong status nung Kwan? Nung kay Loren? Anong status na yan? PI? PI. Oo. Preliminary Sa investigation. ngayon, Pero meron na ba silang Kwan? Meron na ba silang freeze? Freeze na mga accounts nila? May gano'n na bang suggestion? Halimbawa, si Speaker Martin may freeze na accounts, di ba? Meron din siyang precautionary whole departure order. Sila Loren ba? Anong status ng mga ganon? Sa ngayon, Buked, ang latest na mayroon tayo doon sa usapin pagdating kay Senator Loren Legarda, no, ay fina-flag na ng Office of the Ombudsman yung paulit-ulit na extension nga ng medical leave or absence itong ni Legarda dahil kung seryoso daw na may sakit ito, sana daw ay isahang mahabang leave na lamang daw yung ginawa, no, hindi coincidental doon sa punto kung saan iniimbestigahan si Legarda at yung kanyang anak na si Leandro at dahil daw doon mas tumatlaki, no, yung parang pangamba o yung duda sa dahilan ng paglipan nga nito, no. Pero patungkol doon sa mga pina-freeze na assets at mga precautionary whole departure order, wala pa tayong nakukuhang ganyang impormasyon sa Office of the Ombudsman, pero hinihintay pa rin yung kanilang pagsusumite ng counter affidavit kaugnay ng mga reklamo laban sa kanila. Because yung flagging, I saw the news reports about it as well. Parang it's not clear. What does he mean by flagging, di ba? Does that mean they're looking to build a case? Alam ko under preliminary investigation na, but what does he mean by we're flagging the case of Senator Loren Legarda? Are they Hindi just taking malinaw. note? Or were they taking note? Or was it a signal to the Senate, for example, to take a closer look at the continued extensions of her medical leave? Well, Reg, tama yung point, no? Medyo broad pa nga yung flagging na yun. And actually, yan din yung tanong natin kanina. But at least, yung Office of the Ombudsman, yung kanilang point pa lamang, tila nagdududa na sila doon sa paulit-ulit na pag-extend. Wala pa namang legal or administrative matters na iba pang tinitignan pagdating dyan, no? Kasi naalala natin, nung unang lumipad itong mag-ina, sabi ni Ombudsman Remulla mismo, ay inaasahan niya na babalik ito ng bansa. Pero ang bilang natin, 4 na beses na nag-file ng medical leave si Legarda. So may another time na naman for us to wait, no? Pero ang mangyayari kapag hindi naman nagsumite ng counter affidavit, ang dalawang ito, no, ang mangyayari ay magiging default. So kung ano yung investigasyon at lalabas na resolusyon, yun yung kanilang susundin, no? And possibly wala talagang tugon na makukuha dito sa dalawa. So magiging by default siya. Yung iba kasi kahit What PI about pa yung lang, may precautionary whole departure order na. Yeah. Diba? Yung mga iba, kahit nasa PI pa lang. And I think, Ronald, nakita natin yan sa madaming mga personalidad. Kahit kay Senator Rodante Marcoleta, kay Defensor, at maging doon kay dating, I think it was yung kasama doon sila Senator Jinggoy Estrada, 'di ba? Kahit nasa preliminary investigation pa, wala pang case, no? Kasi pagka na-file na yung case, yung susunod, full departure order na mula sa Sandigan Bayan. But so far, wala tayong nakitang ganyan pa kay Senator Loren Legarda. Amy? What about yung case niya, no, ni Speaker Romualdez? Meron bang bago dun sa pag-retract ng 4? Mukhang lahat ng witness niya nawawala sa kanya. Actually, Ami, no, yung bilang nga ng kampo ni Ombudsman, ni dating House Speaker Martin Romualdez ay 28 mga witness na daw yung nag-recant ng kanilang mga testimonya na nagsasabi na wala raw basehan talaga at walang testigo doon sa mga reklamo na niluluto ng Office of the Ombudsman laban sa dating House Speaker, no. Pero ayon kay Assistant Ombudsman
Ombudsman Mico Clavano, hindi raw ibig sabihin na may mga nag-recant na mga witnesses ay wala ng saysay o sustansya yung kaso, no? Kasi so far, ang meron silang numero ng witnesses on this complaint kay Romualdez ay nasa 42 na mga witnesses, no? And ang mangyayari daw dyan, kapag ka nag-recant ng yung witness na kanyang testimonya, ay isasama daw sa kanilang isusumite doon sa reklamo yung nauna, yung pinanindigan at pinanumpaang testimonya, and baging yung pagre-recant ng statement. At yung korte na daw mismo yung magtitimbang kung ano doon sa dalawa yung tatanggapin or gagamitin sa kanilang procedures, no? And may mga sinasabi sila na tila misleading nga daw itong pinapalabas ng kampo ni Romualdez na dahil nag-recant, walang testigo at tila walang sustansya yung nilulutong kaso laban sa kanya, no? Kasi ang tanong ng ombudsman, bakit daw nagtago yung mga affiant noong nag-recant na sila? Noong una naman daw, humarap ang mga ito sa Senado, humarap dito sa ombudsman, plus may mga balita na nabayaran nga raw ang mga ito. So syempre, yung paglutang at panumpa dito sa kanilang mga pagbawi ng salaysay o maging pagpapatuloy ng kanilang salaysay, yung mananatiling abangan natin at kung yun dapat nilang iharap sa korte. Hindi ba nila Pero ang case ba kakasuhan? nila completely dependent ba yan sa witnesses? Kasi kailangan din nila ng material evidence kahit merong testimony yan. Kailangan baka pa nila yan, halimbawa ng paper trail or whatever. Wala ba silang ganun pinangahawakan? Sa ngayon, Ami, ayan yung inaabangan natin sa ombudsman kung ano yung pinakamabigat na ebidensya na magdidiin nga dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero nauna naman na sinabi nila na hindi lamang yung testimonya ng umano'y 18 bagmen ni Zaldico yung kanilang pinangahawakan, kundi may iba pa silang mga tinitignan. Yung mga records ng Anti-Money Laundering Council na dahilan nga para hilingin na ipa-freeze na yung mga papel nito, maging yung mga posibleng maging testimonya nga ng mga witnesses, kagaya ni Bernardo, dating Undersecretary ng DPWH, at maging si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. So ayan yung ating pang mga aabangan. Sa ngayon ay syempre, hinihintay pa rin natin kung kailan nga masasapinan yung kaso na yan. Hindi ba nagsabi yung ombudsman na may option sila na kasuhan yung mga nag-recant? May mga ganun ba silang moves para kasuhan? Yung binawi, yung mga testimony, ay kalawa ay yung sinasabi nila na 25 na natitira pa na tetestigo. Ano ang status nun? Nung 25 na yon? Ronald, so far doon sa mga kakasuhan, yan yung unang sinabi ng Office of the Ombudsman. Kung magre-recant itong mga naunang testigo ng kanilang mga statement ang mangyayari, masasama sila doon sa mga mahahabla o makakasuhan. Pero again, wala pang ikinakaso kay dating House Speaker Martin Romualdez sa investigation na ginagawa ng Ombudsman. Pagdating naman doon sa 25 witness, wala pa tayong ibang update dyan, pero at least for the part or sa statement ng company dating House Speaker Romualdez, nasa 25 na nga raw yung nag-recant ng kanilang mga testimonya. Pero they keep tossing around these numbers of witnesses as if the numbers matter. What everybody really likes to know is ano yung quality ng witnesses and the quality of their testimony. Kasi you can have a whole slew of witnesses who don't really say much, but you can have one witness who can make a difference. At ang sabi ng mga abogado ni Speaker Martin, obligado o required yung ombudsman na sabihin sa kanila itong mga natitirang testigo. Ang sabi kasi nila, wala pang pinapaabot sa kanila. Yeah, of course. Yeah. So, paano nila masasagot kung wala namang sinasabi sa kanila? Meaning, we've been hearing that figure. Dati it was 24, na naging 40, what did you say? 42 witnesses 42. allegedly, but we don't know who they are. According to the defense team of former Speaker Martin Romualdez, hindi din daw nila alam who these people are. I think dyan tayo medyo hindi privy, kasi pagdating dito ay limitado din talaga yung impormasyon na ibinibigay ng Office of the Ombudsman. Yung mga tinitignan kaso pa lang so far, yung mga posibleng ilang mga maging testigo, yung nakikita natin. Pero yung other deeper aspects nito, wala pa tayong impormasyon dyan. Kasi may mga hiningi din ng mga dokumento sa House of Representatives. Maaalala natin na nangalampag si Ombudsman Remulla pagdating dyan. And syempre yung sa Anti-Money Laundering Council. So kulang pa yung
mga impormasyon natin dyan. No? Kaya inaabangan natin na ma-file talaga ito. Pero tama, Book Ed, yung sinasabi mo, no? Kahit gaano kadaming witnesses yan, kahit isang witness lang dyan, yung posible na makapagdiin dito at manalo yung kaso, syempre, make or break yan. Yun yung ating inaabangan pa rin hanggang sa ngayon. Nag-witness protection ba sila? Kasi yung nakikita natin tuwing may magsasalita at pinapangalanan at nakikilala, biglang mawawala pag surface, Iba lang kwento. bumabaliktad na. Yeah. Yeah. Di ba Yan pwedeng yung- may magsalita, tapos itago nyo nga muna yan para Di ba yun, ewan ko napapanood lang natin sa sine. Yeah. Yeah. Di ba ginagawa yan dito? Well, ayan yung tanong actually din amin ng ombudsman. No? Yung mga nagre-recant, biglang nawawala daw, yung mga nanumpa, hindi na rin matagpuan. So I think for the context ni Orly Gutesa, no? And yung mga iba pang nagrecant. So hindi natin alam kung nasan sila ngayon. Pero nung mga pinatawag sila sa Senado, last time, humaharap naman sila. Yeah. No? And dito sa ombudsman. This is something that we have to look out. Yeah. Yeah. Kasi ang mangyayari, hindi pwedeng susulpot lang yung isang individual and mag-share ng allegation and then after nyan, mawawala. Because continuous na nagde-develop itong mga allegations na Yeah, ito. absolutely. We need to pin the Is it a ombudsman down on question? Is it that. a question of money? Dahil sabi kasi dati, ito daw 18 na Marines, kaya sila nagtestigo dahil yung Not budget Marines. na dapat Hindi lahat sila Kailangan Marines. kuhaan. Bagmen. yung budget na dapat na mapunta sa kanila parang kinopong nung middleman, no? At yun yung isa sa dahilan. Tapos naman yung iba naman nawala, tapos nung bumalik, nung nakita ay nagbago na ng testimony. Ibig bang sabihin nun, posible na nabigyan na? Actually, hindi natin masasagot yan, Ronald, kasi Actually, syempre- rhetorical question lang. okay. Okay, you don't have to answer. That's a question for the ombudsman, Arles. Rhetorical Yeah, question. We have to let Arles go na. Last questions on Yung, people that are out of the Yung picture. original question ko, yung the ones who got away. Na Ronald, mauna na naman. Goodbye ka na, tayo sa goodbye. tanong na yan. Goodbye ka na. Hindi, mas nasasariwa yung mga the ones who got away pag umulan. Ganun ba? Yun. Alam mo yun. Alam mo yun, Arles. Oo, kagad si Arles. Yes. Oo nga. Sabi ng tao. Okay, we'll put you out of your misery. Thanks so much for your reporting, mobile journalist Talaga out of her Arles misery. de los Santos coming to us from the Ombudsman's Ombudsman. office. Thank you, Arles. Let's pivot now to our other top story, which is the bad weather. And let's get out to our News 5 correspondent, Mon Gualvez, who is in Baguio Wow, City right Baguio now. City. Mon. Mon, nakamit ka. Nakamute. Hi there, Regina, Bok, Ronald, and Ami. Mukhang malag. Bumiyahe kami from Baguio City, going here in Tublay, Benguet, wherein it's been raining harder than ever. And talagang continuous yung rains dito sa province since we arrived yesterday. Pero ang problema, actually, almost a month na, no? Mag-iisang buwan na itong pagbuhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng probinsya, including Baguio City, dahil nga sa habagat. We are also here during the first week. And then ngayon, bumalik tayo towards the end of the month at talagang ganito pa rin ang resulta. At ang pinaka-problem dito, yung soil sa kabundukan ay talagang saturated na. No? At meron tayong napuntahan kanina na grabe, malawakang landslide at talagang nasira yung pinaka-provincial road in the area. What we are showing right now is in Baguio City, actually in Quezon Road, na talagang aside from the rains, nakakasagabal din talaga sa mga motorista yung makapal na hamog. No? Yung big fog na nangyayari sa area, dulot nga rin ng sama ng panahon. Bagamat binuksan na sa motorista itong Quezon Road that has been closed for weeks due to the rock slides and possible na landslides in the area. Ngayon, open lamang siya sa mga light vehicles para madaanan pa rin kahit papano. Pero yung binabanggit ko sa inyo, in Kapangan, Benguet, it's a town here in Benguet kung saan talagang malawak na landslide yung nangyari. Ang problem, 3 barangays from the 3 different municipalities here in the province talagang halos ma-isolate na because this is the only road na pwede nilang magamit o madaanan. So, may madadaanan naman sila pero sobrang layong ikot at hindi rin daw ganun ka-safe para sa kanila na madaanan ito dahil may spillway na umaapaw din eventually kapag ganitong malakas talaga yung buhos ng ulan.
So the next question is, kailan gagawin, no? At paano gagawin itong nasirang provincial road na talagang kasamang dumausdos nga ng lupa at bato towards the ground? Ang sabi, talagang nananawagan ng tulong ang lokal na pamahalaan, hindi lamang sa provincial kundi sa national dahil malaki-laki ang kailangan ayusin dito. Ang problem pa na isa, hindi ito kaagad magagawa dahil nga sa sama ng panahon at ang kinatatakot ng mga residente, baka mas lumala pa raw yung situation ng mga landslides dahil nga sa mga pag-ulan. So mas lalo niyang palalambutin ng lupa at yung mga nagkaroon na ng track ng landslides might even get worse, no? Dahil nga sa situation. So ito yung ilan sa mga concerns ngayon ng mga residents here in Benguet, including Baguio City. Going back to Baguio City, when we asked Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hindi ba pwedeng ilikas na lamang yung mga residente, especially those who are living in landslide-prone area? He answered na it's a very difficult thing to do dahil 86% daw in Baguio City are really susceptible to landslide. And with this kind of weather na talagang almost a month na umuulan, actually in Baguio City, with their record, almost 2 months na, no, mahigit 2 months na rather, yung dami daw ng ulan na bumabagsak sa kanila, given the fact that we are not yet done with August, no? So, yung ganitong consideration, talaga nagpapahirap sa kanila. What they can do now is to remind their residents para tignan at maging maalam sa kanilang area na kapag nakakita raw ng mga stress, which they call it stress sa lupa, cracks or differences sa kanilang area, agad i-report sa mga authorities and baka dapat talaga silang unahin sa paglikas or pag-evacuate due to possible landslide in their area. So Mon, hindi umubra yung mga rock netting diyan sa mga lugar na yan na sana ay pipigil sa landslide. Actually, rhetorical question din yon. Oo, pero actually may mga rock netting kasi na nasira din talaga, no? Kanya nga. Ni DPWH Secretary Vince Dizon. So mukhang hindi rin talaga kinaya yung dami ng ulan na bumagsak, no? Na dapat poprotekta dito sa mga areas. Or mismo yung rock netting ay sablay. Mahina. Oo. Yan ang sabi ni Mayor Magalong Yes. Na ano daw yan, overpriced and ano. Pero kumusta naman yung yung mga tinda dun sa, yung magugulay dun sa La Trinidad? Mon, kasi Naku. apektado din yan ng Manila eh. Kumusta yung Sobra. mga tinda nila? Nakakababa pa ba sila? Well, the first problem that they had experienced in the past months talagang yung mahal ng krudo. Ngayon, ang problema nila ay yung mga nasisirang gulay dahil sa yung mga tanim, no, na halos nalunod na, nalusaw na at di talaga mapakinabangan pa. Pero yung pag-travel naman, tuloy-tuloy pa rin naman dahil lahat naman ng roads passable pa naman, no, going in and out ng Baguio City, pero yung presyo medyo tumataas siya compared in the past weeks. Yung mga strawberry nila, kumusta? Wasak Ay, isa lahat. yun sa pinaka naging damage talaga, wasak Ami. yun. Yeah, during the first week pa lamang when we arrived in Baguio City and in La Trinidad, Benguet, talagang yun ang dinadaing ng mga farmers, strawberry farmers, no, na talagang nasira yung kanilang strawberry dahil umapaw yung creek sa lugar. Yun din yung nirereklamo ng mayor nila doon at doon na nga rin, no, nung nagbisita si DPWH Secretary Vince Dizon, ito yung pinangako sa kanila na sana maayos, no, yung creek. Mapalalim pa kung sakali para nga hindi basta-basta up-out, maapektuhan yung strawberry farms in La Trinidad. So binaha yung Hindi strawberry natin. farms. Binaha. Yes. And not just strawberry, no, pati yung mga lettuce dun sa area kasi after they planted strawberries nung nasira, sumubok na naman sila, no? And they tried to plant lettuce pero wala. Nalusaw din as they call it and talagang hindi na raw talaga mapakinabangan. Yung isa nakausap namin farmer, 20,000 pesos daw yung kanyang inutang para puhunan. Lusaw din. And in fact, bago pa tong latest spate of bad weather, yung combined agricultural damage from Luis, Maymay, and Nening was already at 2.3 billion pesos per the estimates of the Department of Agriculture. But Mon,
yung road closures, meron pa bang mga road closures dyan? Especially yung mga main roads katulad ng Cannon Road. And how long Well, yung will mga they be in major effect? Yeah. Oo. Actually, mga major roads, mga national highway going in and out, especially in Baguio City, halos lahat binuksan na, no? Even yung Cannon Road nga na binabanggit natin, that has been closed for months, for weeks rather, no? So, ngayon, naradaanan nito, pero ano lamang, light vehicles, and they need to take extra precaution dahil talagang, aside from the rains, minsan nahahaluan din ito na makapal na fog. So talagang challenging sa mga motorista. May mga roads, provincial roads specifically na affected ng closure that they can check on the Cordillera DPWH Facebook page dahil meron silang kompletong listahan ng mga provincial and inner roads dito sa Benguet province in particular para malaman yung mga alternate routes din at maiwasan itong mga damaged na mga kalsada due to landslides dahil di sa walang tigil na ulan. Yung road connection papuntang Bontoc, bukas ba? Medyo makipot yun eh. Oo. Actually, ito, we are in Baguio Bontoc Road, going to Atok, ito, Papanek. Bukas pa naman siya, pero meron kasing portion dito na madalas nagla-landslide na sinasara nila. Pero ang ginagawa kasi dito ng LGU and some private companies, I think, may nakastandby na silang mga bulldozer na talagang naka-ready na para i-clear kahit madaanan ng isang lane, no? So, yun yung binabantayan din talaga dito sa may Halsama Highway yan dito sa Baguio Bontoc Road. Okay. Okay, we'll leave that there. Thank you so much for magpainit ka your naman. reporting. News 5 correspondent Mon Gualvez live from Baguio City. Salamat, Mon. Salamat, Mon. Thank you, Mon. And we bring in our mobile journalist from Bulacan, or who's in Bulacan right now, si Eban Tarinque. Eban, May isa pa. kumusta dyan sa Kalumpit, Bulacan? Bok, simula nga kaninang umaga, tuloy-tuloy nga yung pagbuhos ng ulan dito sa may Barangay San Miguel, dito nga yan sa may Kalumpit, Bulacan. Dito nga, makikita nyo sa aking likuran, abot bewang na yung ilang parte ng kalsadang ito, pero na malapit naman sa evacuation center dahil dito sa aking likuran, ito mismo yung evacuation center at makikita nga natin, no, medyo umaakyat na nga yung tubig pero ayon naman sa mga nag-evacuate dito, no, hindi naman daw umaabot sa loob ng evacuation center yung tubig mismo, no. Pero ayon sa kanila, no, 3 linggo na raw silang nagsistay dito sa evacuation center na ito dahil 3 linggo na rin daw na hindi bumababa yung tubig dito nga sa kanilang lugar, no. Meron nga daw parte simula noong 3 weeks ago, no, na lagpas tao pa yung taas ng tubig. Ngayon hanggang bewang na lang daw yan, pero sa kabila nga niyan hindi nga sila makabalik sa kanilang mga tahanan. Kaya ngayon yung pangamba nila baka mas matagal silang makabalik sa kanilang bahay dahil nga bunsod nitong pag-uulan na dala nitong habagat. Pero ayon naman sa NDRMSO ng Kalumpit, no, nasa 1,300 na families pa yung mga nasa evacuation center sa mga oras na ito at karamihan nga raw talaga sa nila nung mga 3 weeks ago pa nag-evacuate na hindi pa nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Pero ayon naman sa kanila handa naman daw yung kanilang mga equipment, pati na lang rescue equipments kung sakali man daw kailanganin ng rescue operations. Doon nga sa ilang mga estudyante na ayaw pa lumikas, pumunta nga sa evacuation center dahil karamihan ng mga bahay dito, gaya nitong nasa aking likuran, itong kulay gray na yan, no, merong palapag, no, merong second floor, kaya naman yung ilang mga estudyante na may second floor ng mga bahay, hindi na lumilikas at doon na nga nagsistay dahil mas komportable raw sa kanila na sa ikalawang palapag na lang ng kanilang tahanan magpalipas ng baha. Evan, yung pinakita mo kaninang material, halos pumasok na yung tubig sa evacuation center. Umihila yung daga, pasok na yung tubig dyan. So, Leptospirosis na. Pero diba, all it takes is one good rain And it 3 goes weeks. in. Yung Yeah. tinutulugan nila, basa na yun. Oo, sa saig pa natutulog. Actually, kanina, Bok, nakikita na nga natin, no, nagmamap na nga sila, nag-squeegee na nga sila ng sahig, no?
para nga kahit papaano mabawasan yung mga basa na na Ayan kanilang na nga, nakukuha, no? Kasi talaga wala kang way na makapunta dito sa evacuation center na hindi ka lulusong sa baha, no? Itong part kasing ito yung pababa ng evacuation center. Makikita natin pati nga itong Doña Damiana de Leon Maca Memorial Elementary School. Makikita natin lubog rin yan sa baha, no? Hanggang doon yan sa likod, talagang yung dating araw na palayan nagbuka palaisdaan na raw yung itsura, no? Dahil nga dati malawak na taniman, ngayon konti na lang daw talaga, puro isla na yung kanilang makukuha ngayon. Pero kanina doon sa mga na-evacuees dito, no, talagang kanilang hiling, sana mapagbigyan na yung kanilang flood control project na umayos na dito sa kanilang lugar dahil taon-taon na raw, no, na ganito yung sitwasyon sa kanilang area. At actually, no, humihingi nga sila ng mas malalim na dredging at mas mataas na dige. Parang Lugaw ba? May nagdala na lugaw dyan? Actually, Ronald, dito, no, kanina may nakita tayo nagluluto ng pansit, no? Pansit, ang diskarte nila ng mga evacuees dito, no, nagluluto sila ng isang malaking batch ng pagkain at talo-talo na sila lahat doon, no. Pero kasi sa evacuation center na malapit tayo, kinakatayuan natin ngayon, nasa 30 families yung nananatili, no. Kaya naman ang diskarte ng karamihan parang hati-hati na lang sa pagkain dahil para nga hindi na mahirapan doon sa pagbili at pag-akyat. Pero short term, Evan, wala bang balak ilipat yung mga evacuees now that pumapasok na yung tubig? Sino yung mayor dyan? Reg, so far, no, ang nakausap natin dito kasi is yung barangay captain na namamahala. Ito nga barangay San Miguel, no. And according sa kanya, meron naman daw second floor itong palapag na ito. Ito kasi, no, itong evacuation center na ito, meron pa yung second floor sa taas na kaya rin mag-accommodate ng almost the same amount ng families, no. According nga sa kanya, kasya hanggang 100 families dito nga sa evacuation center na to. At meron pa raw silang naka-standby na evacuation center kung sakali man daw talaga na sumobra or dumami yung mga individuals na darating dito, no. Pero in terms naman dun sa LDRMC ng Kalumpit, no, according sa kanila, handa naman daw yung kanilang mga rescue equipments, pati na rin yung kanilang mga bangka kung sakali man daw talaga na kailangan ng forced evacuation, lalo na raw dun sa mga low-lying areas at yung syempre yung ilang mga residente na ayaw lumikas papunta nga sa mas ligtas na area kaya nga ng mga evacuation center. Reg? Pero paano kung... Evan, malapit ba yan dun sa tindahan ng longganisa? Kaya ko tinatanong yan laging longganisang yan. Malapit siya sa flood control project. Okay. Saka mababa siya. Oo, mababa siya. Malapit ba yan dyan, yung lugar na yan? Alam mo, Ami, kanina nga ino-offer na sa atin na puntahan itong area na to, no? Pero hindi pa natin siya nabibigyan na masilip. Pero karamihan kasi nung mga lugar, lalo na doon sa mga, para kasi siyang dike. Ganon ang situation ng kalsada. No? So, both sides merong tubig at talagang yung highest point lang talaga ng kalsada, itong parang main road nila na daanan lang ng mga sasakyan, no? So yun yung nakikita natin at napapansin natin, at according din sa mga otoridad na malaking factor din daw kasi doon sa pagbabaha sa kanilang lugar, itong malakas na pag-uulan at yung pagiging natural catch basin ng kanilang barangay, at sumama pa raw yung high tide, no? So high tide, yan yung gagalitin mo na naman yan siya na Sino nagsabi na high tide, catch basin, and unusual rainfall? Sino nagsabi na? Unusual rainfall, natural catch basin, and high tide. Si BBM, di ba? Yan, Si BBM, sabi niya, heavy rain.
Reg, alam mo yan yung sabi Evan, ng paano mga- paano ka mag-evacuate? Kung yung evacuation center, Kaya nga halos eh. lubog na rin sa tubig. And secondly, So, ano pa May yung... second floor daw, may second floor. Saan ka pupunta? Well, the question is, but ano pa yung inaantay nila? Why don't they move people already? That is not a way to live. Ano ba yan? 3 weeks na sila sa evacuation center. Binabahan ng evacuation center. Ano pa yung inaantay ng mga tao dyan, ng Yung mga lugaw opisyal? galing kay Governor. Bangka. Sa ngayon kasi Reg, no, mas okay pa yung okay pa naman daw yung sitwasyon ng ilang mga residente na nandito sa may evacuation center, no. So yan yung kanina pang sinasabi sa atin na ba't hindi sila maganap ng mas mataas or mas maayos na lugar Lapit para sa umabot kanila. second floor. So far okay pa naman Sa daw yung bubong. kanilang situation. May parts lang talaga na medyo malalim, kaya nito nga malapit sa areang Konto. Ito medyo Medyo malalim. waist deep. Pero doon sa may Hindi ba kabilang malalim side na yan? yun, kayang kanina actually ankle deep lang yung area doon sa may bandang yon, no? Pero ngayon since earlier this morning, no, tuloy-tuloy nga yung tubig at kaya kanina nakikita natin na gumagamit na nga sila ng mga bangka na ginagamit nila pang-deliver ng tubig or pang-ikot ng ilang mga food items papunta doon naman sa area kung saan nga medyo lagpas, waste na yung tubig baha. And then just very Pero yung quickly, main highway na dadaanan, ano? Yung main highway, sabi mo, nadadaanan. Tama ka dyan, Amino. Yung main highway na dadaanan, medyo sumisikip lang currently dahil siyempre yung ilang mga sasakyan na dating nakaparada dito sa mga mababang area, doon muna ipinarada. No? So medyo bumabagal lang MacArthur. yung trafiko dahil medyo nagiging halos 1.5 lane na lang yung highway dito sa may barangay Okay. na ito. Pero so far, no, nakakadaan naman yung mga sasakyan, medyo may times lang talaga na bumabagal yung daloy ng trafiko. and then just very quickly, nabibigyan naman ng pagkain, fresh food, relief packs yung mga tao sa evacuation centers. Lugaw. Tama ka dyan, Reg, no? Are they getting appropriate food? And hindi lang yung mga chichirya Tama ka dyan, and Reg. So, pansit, instant pansit. kanina, Reg, actually, pinikot natin itong kanilang lugar. Ayun, no? oh. At according naman doon sa mga residents, nakakapagluto naman daw sila ng maayos at may accessible pa naman daw yung bilihan ng food supplies para sa kanila. No? Pero bukod dyan, kanina sa may meron din binibigay yung food packs galing sa DSWD na i-claim nung family doon sa taas. Pero ayon doon sa kapitan ng barangay, medyo kukulangin daw yun dahil ang estimate nga daw nila nasa 200 families yun. So ngayon, ang natitira dyan is nasa around 1,000 kulang lang siya ng around 50 food packs for family. No? So yan yung kanilang ginagawa ng paraan ngayon kung paano pagkakasyahin yung matitira. Pero kanina, galing tayo doon sa may Kapitolyo, dito sa may Kalumpit, at nakakuha tayo ng report na nakipag-ugnayan na yung local government ng Kalumpit sa DSWD para nga sa second batch naman ng mga food relief packs na dadalhin dito sa kanilang lugar. Yeah. Reg. Oh, sana naman hindi lang yan instant noodles, instant pansit. Kalumpit longganisa. We'll leave that there. Thanks so much for your reporting, mobile journalist Evan Thank you, Talinque. Evan. Mag-ingat ka dyan. Thank you for your reporting and please make sure you wear boots. Oo nga. Thank you, Evan. Thank Si you. Ami talaga, Baka magka-left to. interesado sa kalumpit ng ganisa eh. Oy, favorite ko yun eh. Sabi Favorite na ko nga. yun eh. Pero ang baba-baba nun. Saka nagluluto doon lagi ng lugaw na malaking-malaking Yeah. kawa. Okay. Ang sarap-sarap. We'll leave that there. Thanks. Wala, hindi pa pala Thank you for tapos. joining us this afternoon. You are watching Storycon on One News. We just need to go on a quick break. We'll be right back. Please stay with us. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. We've got developing news in the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Mike Lingao. And I'm Regina Lay, still with us. Ami Pamintuan of the Philippine Star and Ronald Llamas, our resident political heckler. And also joining us this afternoon is public finance analyst Zaiza Suzara. Happy birthday, Zaiza. Happy birthday, Saisa. Happy birthday. Thank you and good afternoon, Sec Ronald. And
Siyempre, yun ang inuna eh. But First things first. But your audio is a little bit choppy. Medyo mahina. I think a little bit choppy lang. Can we try that again? Can you hear me better now? Yeah. I think that was an improvement. Pero parang nag-iba ng konti yung Mahina. Mahina. Yeah, okay. Yeah. Well, let's try. Anyway, you were quoted as saying or as describing the proposed budget for next year as an election budget. Can you walk us through that? Why do you say it's an election budget? Yeah. Okay, so in the last week, I've had a chance to look at the proposed national budget a bit more in depth. And if you recall in our previous conversation, they did say that the budget was reactive, it is patronage driven, and there's that LGF budget. So one thing I'd like to point out first before I discuss the structure of the proposed 2027 budget is to say that the fiscal space in the proposed 2027 budget is a lot narrower compared to the fiscal space of our previous year's budget. So dun sa 7.2 trillion peso proposed budget natin, ang totoong pwede lang natin magastos doon is 1.15 trillion pesos only. Kasi everything else is for the mandatory allocation. That's the debt servicing, the national tax allotment of the LGU, the cost of running government. So the cost of running government would be the overhead cost, of course, and the personnel services or yung salaries and benefits. So that's 2 trillion pesos. Cost of running government, 1.5 trillion pesos almost. And then you add the NTA, which is 1.3, and then the debt servicing 1.1 trillion. So natitira na lang talaga 1.15 trillion pesos. So bakit ko binabanggit yon? Kasi kung yan na lang ang narrow, very narrow na ang ating fiscal space, if you were the government, you would want to allocate that very narrow fiscal space into things that are really high impact and priority ng administration mo. But when I looked at the budgets, you would see that most of the budget for human capital development, so the budgets of DepEd for basic education, the XUCs, SHED, even TESDA, they were all cut. The budget for DOH, they were also, many of the program budgets were also cut. The budget for livelihood support under the programs of the DSWD, like the Sustainable Livelihood Program and the Kalahi Seeds Program, they were also cut. Pati na rin yung mga agricultural support programs ng Department of Agriculture. Marami ring cut. Pero kung titingnan natin, ano ba yung mga na-maintain budget dun sa narrow fiscal space, kung makikita natin yung figures, lahat halos ng malalaki ang na-maintain amounts ay yung para sa soft pork at hard pork. And then, if you recall, the LGSF, the Local Government Fund, which I flagged as a discretionary fund in our previous conversation. Pag in-add mo yung mga soft pork budget na nasa DSWD, ma-IFIP na nasa DOH, the tupad program ng DOLE, the favorite programs of legislators in the DPWH budget, that would amount to 400 plus billion. So, ibig sabihin, natitira na lang around 700 billion pesos. Tapos yung 700 billion pesos na yun, paghahatian pa yun ng napakaraming departments and agencies, including the special purpose funds for things like, ngayon, yung segment before this interview, di ba, tungkol sa baha, so the kalakalan. So, paghahati-hatian pa yung 700 billion na lang natitira. So, ibig sabihin, yung talagang dapat na pagtutuunan ng budget, hindi doon nakatuon. Kasi 37% of the narrow fiscal space, the 1.15 trillion pesos I'm talking about, are for patronage-driven budget. So definitely, ang nakikita natin sa proposed budget, election ang priority. It's kitang-kita mo yun dun sa mga numero. And even if DBM would say that the programs were substantially reduced in the budgets of DSWD,
DOH, DOLE, and even in DPWH. Totoo naman, substantially reduced sila. But comparatively, kung i-compare mo sila doon sa mga regular programs ng lahat ng ahensya na nabanggit ko para ma-fulfill yung mandato, ma-address yung iba-iba nating krisis sa lipunan tulad ng education crisis, yung tumataas na presyo ng pagkain. Yung mga bagay na para doon, nakat din kasi yung mga yun eh. At ang natitira na marami pa rin ang allocation, even despite the cut compared to the levels enacted by the BICAM, they still amount to a total of 400 billion pesos. Pero, Saiza, kung halimbawa meron kang magic wand, no? Kung halimbawa ikaw ang meron kang pwedeng gawin dyan sa budget na yan, saan mo ilalagay? Saan dramatically mo ilalagay yung mga binabanggit mo na mga pang-eleksyon? Pang-eleksyon. Dahil yung sa debt, wala kang magagawa ron. Yung sa mga sahod ng mga kwan, wala ka na magagawa ron. Yung MUP, yung mga kwan, wala ka na magagawa ron, etc. etc. So, yung sinasabi mo na window, saan mo siya ilalagay? Lalo na, wala namang practically less than 2 years na lang yung gobyerno. Well, wala silang magagawang structural na mga na long term di ba? And certainly hindi sila mag-introduce ng bagong tax at this stage. Yes, so very short term, very tactical din yung nakaharap sa kanila So anong pwedeng gawin doon? Kung ikaw halimbawa ang masusunod. Kung ako yung masusunod, siguro yung programa na high impact na kayang i-implement within the next 2 years. For example, pagdating sa education, sabihin natin, isa sa pinakamalala kasi na problema natin yung stunting and malnutrition. So yung early childhood care and development na hindi naman ganun kakomplikadong gawin kumpara for example sa yung construction ng mga classrooms, yung mga PPP, kasi mahaba pa yung mga proseso na pagdadaanan doon. Halimbawa, yung mga bagay katulad ng school-based feeding program ng DepEd, tsaka yung supplementary feeding program ng DSWD. Problema nga natin yung malnutrition at spending. So bakit yun ang ikakat mo? In both the budgets of DepEd and DSWD, nakat sila ng, I think yung supplementary feeding program ng DSWD, 6 billion yung cut. In the same way, yung school-based feeding program rin ng DepEd, nakat din. So that's one, yung mga pwede pang i-implement within the next 2 years. Siguro yung mga learning support programs din ng DepEd, and definitely yung sa DOH, nagtataka ako kasi sinabi ng presidente, di ba, pinagyabang niya doon sa SONA yung zero-based billing sa mga hospitals. Zero out siya sa 2027 NEP. Ikukumpara mo yun, for example, sa project sa program ng DOH na Health Facilities Enhancement Program, construction, and yung pagbili ng equipment. Siyempre, complicated yung design, complicated yung procurement process niyan. Pero yung zero-based hospital billing, madali lang yun Ibababa lang yun essentially ng national government, particularly ng DOH, dun sa iba't ibang hospital. I think the system is already there. Pwede siyang i-implement. Yung agricultural productivity programs, yung mga support programs na talaga namang ini-implement na yan ng DA. So bakit yung mga kinat? Kasi nung tiningnan ko yung budget ng DA, yung program support nila, program support, sub-program, something like that. Para yun sa mga iba't ibang crops na pinuproduce ng ating agricultural sector. At regular program siya ng DA. So, yung budget na yun, nakatrend across the board para sa lahat ng crops na sinusuportahan natin ng DA, yung mga multi-sector. So, at least man lang, yung sa mga ganong klaseng programs that would still somehow contribute to
human capital development dun sa napakaikling runway ng administrasyon. Sana yun na lang yung inuna imbis na napakalaki na naman na budgets para sa ayuda. Or for example, balikan din natin yung sinabi ko na livelihood support. Kapag nakakausap namin sa People's Budget Coalition, yung mga miyembro ng 4Ps, hindi naman ayuda ang hinihingi nila eh. Ang hinihingi nila livelihood support. Kasi, ayan, pinagyayabang natin na malaki na yung nabawas dun sa poverty incidents. Pero government rin naman ang nagsasabi na marami sa kanila, about 1.8 million, are also at risk sliding back down below the poverty line. Paano yun? Di ba ang kailangan mo dun livelihood support? Para magkaroon sila ng income at doon naman sa agricultural productivity para naman may chance na kahit papano hindi ganun kataas ang presyo ng pagkain at ng ating agricultural product. So, siguro kahit man lang doon sa mga ganung klaseng programs na hindi komplikado ang design, hindi komplikado ang procurement na kailangan gawin. Regular programs naman sila ng government. Sana doon tinuon yung limited fiscal space na. Nabanggit mo kanina yung education na rin eh. Let me, tuhoy ko na yung education kasi when we were talking to our reporter who was covering yesterday yung House deliberations, yung CHED budget sa NEP, from 60 ginawang 30-something, basically half. So it's a big chunk. And you know, the 30 plus is still way below yung in-approved na budget ng CHED for this year and for the previous year. So The CHED was asking for about 70 billion, naging 35 point something billion na pinapropose ng DBM. yeah. So what does that tell you? Hello? Saiza, can you hear us? Yeah, I can hear you. Yeah. I was saying, what does that tell you? Na yung CHED has that big a cut? Yeah. Yeah, actually hindi lang talaga yung basic education kundi yung higher education, textbook education. And the explanation of DBM, the economic managers in general, that the absorptive capacity of these agencies are poor. That's why the budgets are cut. Pero kasi ang mas importanteng tanong, okay, poor ang absorptive capacity ng mga ahensya, pero anong ginagawa ng government para ayusin yung capacity na yon? Kasi aayusin yung capacity, who are we seeing that we're just cutting budgets every single year that they are not able to reach their target. And the consequence of that is all of the development gaps, whether that's education, whether that's social protection, health, or livelihood, those gaps will widen. So ang tanong, anong ginagawa ng pamahalaan para ayusin yung tinatawag nating state capacity? Kasi naiintindihan natin siya. From a financial management perspective, that makes sense. But again, I will always say, the budget cannot be divorced from policy and governance. So dun sa governance side, anong ginagawa para ayusin yung capacity ng mga ahensya na yan? Di ba yan yung trabaho ng buong cabinet? Yan yung trabaho ng presidente. Pukutan yung mga ahensya para yung mga bagay na sabi nilang target nila, magawa nila within the year, ang nang sa ganun, hindi palaging dahilan for absorptive capacity kung bakit nakakat budgets ng iba't ibang mga ahensya. Sa yung nakaraan nating interviews namin sa'yo, you mentioned the local government support fund as another form of pork barrel, ano? Yes. Saka sinabi rin ni Panfilo Lacson, yun naman daw 3 billion for evacuation centers, lump sum din, na questionable din. Can you tell us more about it? Siguro yung local support fund muna, LGSF. Yes, I haven't seen actually the lump sum in, I suppose that's in the DPWH budget, yung evacuation center. Pero pag-usapan natin yung local government support fund, lump sum fund siya eh. Sa totoo lang, si LGSF ay several lump sum fund. If you recall our conversation, di ba? Tatlo yan, tatlong major. The NTFL CAP, which is a lump sum, the Financial Assistance Local Government Unit,
also a lump sum. The Growth Equity Fund also a lump sum. There's actually a fourth, but that's just 1 billion pesos yung para sa participatory budgeting. So, ang danger kasi dyan, discretionary yan eh. Pag in-approve yan ng Kongreso, at this point in time, and even pagdating ng enactment yan, hindi naman natin alam ano yung listahan. Sasabihin lang dun sa special provision yan, and even in the proposed National Expenditure Program, may special provision kung ano yung purpose ng mga yan. Yung problema, hindi naman yan maayos ang criteria. Wala namang geographic prioritization. Halimbawa, yung NTFP at saka yung financial assistance to local government. Yeah. So, ang sinasabi ng economic managers is, of course, policy-wise, devolution ang priority, pero nandun din yung gusto nila magkaroon ng equity among the different local government units. Pero how do you achieve equity when you do not follow a criteria? Yung sa Growth Equity Fund, fine, that's going to be concentrated on fourth and fifth class municipalities. At least yun, may objective parameters. But the other two, hindi natin alam kung ano talaga yung geographic priority, ano yung pang parameters, consideration para unahin ang LGU over another. And to me, it's particularly worrisome when I check the 2026 LGSF. Kasi sa 2026, malaki na rin yung allocation to local government support fund. Yung tinignan ko kasi yung dashboard ng DBM kung saan-saan nire-release ang mga yan. Kung titingnan mo kung sino-sino yung mga top regions na nakakatanggap, those are not the poorest regions. In fact, those regions are number one, the vote-rich regions, and the regions that contribute the highest to the GDP. Regions 4A, NCR, region pang-apat yung region 1. So that says something. So may disconnect dun sa stated policy ng DBCP o ng economic managers patungkol sa devolution at saka dun sa pinapakita ng actual releases kung paano talaga nagamit ang local government fund this year at kung paano siya maaaring gamitin din in the next fiscal year kapag napasa yung 2027 national budget. May isang issue rin tayo pagdating dun sa proseso ng pag-approve niyan. Kasi nga, at this point in time, hindi mo naman alam ano yung listahan ano talaga yung uunahin. I-determine yan, lump sum siya ngayon. So it's discretionary. I-determine yan ng executive branch. I-approve whether ng DPM or ng Malacanang, depende kung ano sasabihin sa guidelines. And kung wala Yan na. Huwag na putol. Okay. Napaaga yung happy birthday ni Saiza. Okay. I'm afraid we lost Saiza. The signal got cut. But we're also out of time already. We are out of time. Yeah. So we'll tackle your question next time as to where you would divert the budget given very limited fiscal space. There's a few ways to do it naman. But anyways, thank you for joining StoryCon. Yeah, Public Finance salamat. Analyst Zaiza Suzara. And happy birthday to you. Yes, happy birthday, Saisa. Thank you for joining StoryCon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Ronald Llamas, a resident political pundit. Join us again Monday. Hopefully it's less rainy then. 4 p.m. for StoryCon. I'm Regina Lay. Have a safe weekend, everyone. I'm Ed Lingao, kapatid. We are One News, your side all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.